Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar mo rin pala nagsimula ang ganitong klaseng kwento. Isang kwento ng isang taong tahimik lang, minamaliit ng marami, pero sa oras ng panganib ay siya pa ang naging dahilan kung bakit nagbago ang takbo ng buhay ng isang buong pamilya. Sa pinakadulong bahagi ng sitio Pahingalay, kung saan halos hinahaplos ng hamog ang mga bubong ng kubo tuwing madaling araw, nakatira ang binatang si Tavio Almarin. 23 taong gulang siya, payat ngunit matibay ang tindig, kayong-mangi ang balat dahil sa araw at may mga palad na magaspang sa paulit-ulit na paghila ng lubid, pagbubuhat ng dayami at pag-aalaga ng mga tupa sa malawak na pastulan sa panan ng bundok. Hindi siya tulad ng ibang binata sa bayan na may bagong sapatos, cellphone o plano para mangibang bansa. Ang kay Tavio, simpleng pares ng pudpud na tsinelas, lumang sombrero ng kanyang namayapang ama at isang tungkod na gawa sa matigas na kahoy ang araw-araw niyang kasama. Sa likod niya, laging naroon ang matanda ngulit matapang na asong si Bagtik, isang asong kulay abo na minsan ang sinagip ni Tavio noong ito'y tuta pa lamang at naiwan sa tabing ilog. "Bagtik," bulong ni Tavio habang tinatanaw ang mga tupa sa damuhan. Tumahol ng mahina si Bagtik na parabang naiintindihan siya. Napangiti si Tavio pero mabilis ding nawala ang ngiting iyon nang maalala niya ang kanyang ina. Sa maliit nilang kubo sa gilid ng sapa, naroon si Maring Almarin, ang kanyang ina, na patuloy pa ring naglalaba para sa mga kapitbahay kahit madalas sumakit ang dibdib. May mga araw na nakikita ni Tavio ang ina na napapaupo sa tabi ng batya, hawak ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib, pilit itinatago ang sakit. "Nanay, tama na po muna," minsan ay sabi ni Tavio habang kinukuha ang basang damit sa kamay nito. Umiling si Maring, "Kung titigil ako anak, saan tayo kukuha ng gamot? Saan kukuha ng baon si Lira?" Si Lira ang bunso ng kapatid, 22 taong gulang, matalino, mahilig magbasa at nangangarap maging doktor balang araw. Sa murang edad, alam na nitong ang pangarap ay hindi libre. Kailangan niyang ipaglaban araw-araw laban sa gutom, pangungutya at utang na palaging kumakatok sa pintuan. Madalas kapag gabi na at tahimik ang buong sitio, nakaupo si Tavio sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ng ilaw mula sa gasera. Naririnig niya ang mahinang ubo ng ina at ang pahinang-pahinang buklat ni Lira sa lumang aklat na bigay na retiradong guro na si Maestro Odon Viray. Si Maestro Odon Viray ang tanging taong hindi tumingin kay Tavio na bilang isang hamak na pastol. Matanda na ito, payat, laging may dalang lumang bag at kahit nanginginig na ang kamay ay malinaw pa rin magsalita. Hindi sukat ng talino ang diploma, Tavio. Pero tandaan mo, kung wala kang kaalaman, madaling agawin ng tuso ang dapat sayo. Tinangguan lang iyon ni Tavio noon. Hindi niya lubos na una-unawaan kung bakit palaging inuulit ng matanda tungkol sa papeles, lupa at karapatan. Ang alam niya lang, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang kumita, kailangan niyang mabuhay ang kanyang pamilya. Ang lupain kinatitirikan ng kanilang kubo ay maliit lang. Minana raw iyon ng kanyang ama na si Alon Almarin matapos nitong magtrabaho ng maraming taon sa pastulan ng mga kaladyaw. Pero hindi maayos ang papeles. Ayon kay Maring, bago pa nila naasikaso ang lahat, namatay si Alon sa landslide habang nagbabantay ng mga tupa sa kasagsagan ng ulan. 8 taong gulang noon si Tavio. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala niya ang gabing iyon, ang lakas ng ulan, ang mga kapitbahay na may dalang lampara, ang sigaw ng kanyang ina nang makita ang putikang sumakop sa bahagi ng bundok. Mula noon, parang tumanda agad si Tavio. Hindi na siya naglaro tulad ng ibang bata. Hindi na siya naghabol ng saranggola. Hindi na siya nangangarap ng malakas. Sa murang edad, natutunan niyang kapag mahirap ka, bawal kang masyadong umasa dahil kapag bumagsak ang pangarap, mas masakit ito kesa sa gutom. Ngulit kahit ganon, may apoy pa ring natitira sa dibdib niya. Tahimik lang iyon.
Hindi niya ipinapakita, hindi niya ipinayayabang. Sa bayan, kilala si Tavio na bilang pastol na walang pangarap. Madalas itong binubulong ng mga tambay sa tindahan ni Alimpreska. Ayan na si Tavio. Sabi minsan ng isang binatang si Gardo habang tumatawa. Kausap na naman ng mga tupa, baka balang araw tupa na rin ang pakasalan yan. Nagtawanan ng ilan. Dumaan lang si Tavio, bitbit ang sako ng mais para sa pagkain ng hayop. Hindi siya lumingon, hindi siya sumagot. Pero si Lira na naroon sa tindahan para bumili ng asin ay napatingin ng masama sa kanila. Mas mabuti nang kausapin niya ang tupa kaysa makipag-usap sa mga taong walang laman ng utak. Matapang na sabi ng bata, natigilan ng mga tambay. Si Tavio naman ay mabilis na hinawakan ng balikat ng kapatid. Lira, tara na. Mahinahon niyang sabi. Habang naglalakad sila pa uwi, nakasimangot pa rin si Lira. Kuya, bakit hindi ka lumalaban? Lagi ka nilang minamaliit. Napatingin si Tavio sa kapatid. Hindi lahat ng laban kailangang sagutin agad. Minsan kailangan mong ipunin ang lakas para sa tamang araw. Kailan ang tamang araw? Hindi agad sumagot si Tavio. Tumingin siya sa bundok. Kapag may dahilan na hindi lang para sa sarili ko. Ang pinakamabigat na tinik sa buhay ni Tavio ay si Don Firmo Caladiao, ang katiwala ng malaking pastulan. Hindi tunay na may-ari si Don Firmo, ngunit kung umasta ay parang kanya ang buong bundok. Palaging nakasuot ng makapal na sombrero, may tungkod na pilak ang hawakan, at may boses na tila sanay mag-utos sa mga taong walang kakayahang tumanggi. Tavio! Sigaw nito isang hapon nang makita ang binata sa kulungan ng tupa. Bakit kulang ang bilang ng mga batang tupa? Hindi po kulang, Don Firmo. Nasa kabilang bakod po sila. Inilipat ko dahil basa ang lupa rito. Lumapit si Don Firmo at mariing itinukod ang tungkod sa lupa. Marunong ka pang sumagot ngayon? Hindi po ako sumasagot, ipinapaliwanag ko lang po. Suminghalang matanda, pareho lang yon sa pandinig ko. Mula sa likod ni Don Firmo ay lumapit ang pamangkin nitong si Brando Caladiao. Mas bata ito, malapad ang katawan, laging nakagel ang buhok at may ngiting mapanukso. Kilala siya sa sitio bilang lalaking mahilig manindak ng mahihirap, ngunit mabait kapag kaharap ang mga mayayaman. Tito, sabi ni Brando habang tinitingnan si Tavio mula ulo hanggang paa. Sayang ang oras mo dyan. Pastol lang yan. Kapag nawala, maraming papalit. Naramdaman ni Tavio ang pag-iinit ng tenga niya, pero pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang mukha ng ina. Naalala niya ang gamot. Naalala niya si Lira. Pasensya na po kung may pagkakulang, mahinang sabi niya. Ngumiti si Brando. Ayan, ganyan dapat. Alam ang lugar. Kinabukasan, nabawasan na naman ang sahod ni Tavio. Ang dahilan daw, kapabayaan sa pastulan. Kahit alam niyang walang katotohanan, wala siyang nagawa. Pag-uwi niya, iniabot niya kay Maring ang maliit na perang natira. Napansin agad ng ina ang kakulangan. Anak, binawasan ka na naman. May multa raw po. Anong multa? Hayaan na napunay. Pero hindi natahimik si Maring. Hindi pwedeng hayaan na lang lagi. Anak, hindi porket mahirap tayo, pwede na tayong tapakan araw-araw. Talikuran si Tavio at nagkunwaring inaayos ang kahoy sa kalan. Ayaw niyang makita ng ina ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi iyon luha ng kahinaan. Luha iyon ng taong pagod na pero hindi pwedeng huminto. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang pagbisita ni Brando sa bahay nila. Hindi ito dumadating para mangumusta. Dumadating ito dala ang mga papel na pinipilit niyang pirmahan ni Maring. Aling Maring, sabi ni Brando isang tanghali habang nakatayo sa tapat ng kanilang kubo, huwag na kayong magmatigas. Maliit lang ang lupa ninyo. Wala rin kayong magagawa diyan. Kapag itinayo ang resort, magkakaroon kayo ng pera. Hindi namin ibebenta ito. Mariing nasagot ni Maring. Dito lumaki ang mga anak ko. Dito rin nakabaon ang alaala ng asawa ko. Napangiti si Brando. Alaala? Hindi nakakabili ng bigas ang alaala. Lumabas si Tavio mula sa likod ng bahay. Hawak ang palakos na ginamit niya panggatong. Hindi niya ito itinaas, pero sapat na ang kanyang presensya para mapaatras ng kaunti si Brando. Umalis na kayo. Tumawa si Brando, pero halatang nainsulto. Lumalaki ang ulo mo, pastol. Hindi po,
Pinoprotektahan ko lang ang bahay namin. Lumapit si Brando, halos magkadikit ang mukha nila. Tandaan mo, Tavio, ang bundok na kinakakitaan mo, hindi sa'yo. Ang trabahong bumubuay sa pamilya mo, pwedeng mawala sa isang pirma lang ng kito ko. Kung ganon, mahinang sagot ni Tavio. Gawin ninyo ang kaya ninyo, pero hindi pipirma ang nanay ko. Doon unang beses nakita ni Maring ang anak niyang hindi umatras. Hindi ito sumigaw, hindi ito naghamon, pero sa mata ni Tavio may paninindigang matagal nang nakatago. Kinagabihan, habang kumakain sila ng lugaw na may kaunting asin, tahimik ang buong pamilya. Ang unang sumalita ay si Lira. "Kuya, natakot ka ba kanina?" Saglit na natigilan si Tavio. Oo, nagulat si Lira. Talaga? Tumanggo siya. Ang taong nagsasabing hindi siya natatakot, madalas nagsisinungaling. Pero hindi ibig sabihin na kapag takot ka, hindi ka nalalaban. Napatingin si Maring sa anak. Kamukha mo talaga ang tatay mo kapag ganyan ka magsalita. Natahimik si Tavio. Bihira nilang pag-usapan si Alon dahil tuwing nababanggit ito, parang muling bumubukas ang sugat sa puso nilang lahat. Lumipas pa ang ilang araw. Dumating ang panahon ng makapal na hamog at paambon-ambon na ulan. Sa bahaging iyon ng bundok, kapag ganitong panahon, mas nagiging mapanganib ang mga landas. Madulas ang bato, makapal ang damo, at mula sa malalayong kakahuyan, may mga pagkakataong naririnig ang alulong ng mga ligaw na aso. Mga asong naging mabangis sa gutom, halos parang lobo kung kumilos sa dilim. Isang hapon, bago tuluyang lumubog ang araw, inutusan ni Don Firmo si Tavio na hanapin ang 2 tupang nahiwalay sa kawan. "Ngayon na po?" tanong ni Tavio. "Padilim na po at mukhang uulan." "Trabaho mo yan," malamig na sagot ni Don Firmo. "O gusto mong sabihin kung ayaw mo nang magtrabaho?" Walang nagawa si Tavio kundi kunin ang sulo, tungkod at sipol. Sumunod si Bagtik na tila ramdam din ang bigat ng paparating na gabi. Habang paakyat sila sa masukal na bahagi ng pastulan, lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang kumaluskos na parang may kung anong gumagalaw sa paligid. Tinawag ni Tavio ang nawawalang tupa pamamagitan ng sipol. Ilang minuto ang lumipas bago niya nakita ang unang tupa na nakasabit ang balahibo sa tinikang halaman. Dahan-dahan niya itong pinalaya. Isa na lang, bulong niya. Ngulit bago pa siya makalakad muli, biglang tumigil si Bagtik. Tumayo ang balahibo nito sa batok. Mula sa kabilang bahagi ng masukal na daan, may naririnig si Tavio na hindi tunog ng tupa. Isang sigaro. Mahina muna. Pagkatapos ay mas malinaw. "Tulong! May tao ba riyan? Tulong!" Napalingon si Tavio. Hindi iyon boses ng taga-sityo. Babae iyon. Takot. Hingal. Papalapit ang tunog ng mga yabag, kasunod ang garalgal na ungol ng mga mabangis na hayop. Kumapit ng mahigpit si Tavio sa kanyang tungkod. "Bagtik." Tumahol ng malakas ang aso. Mula sa pagitan ng mga puno, nakita ni Tavio ang isang dalagang nakasuot ng maruming puting jacket, sugatan ang tuhod at halos matumba sa takot habang tumatakbo. Sa likod niya, 4 na malalaking asong ligaw ang humahabol. Gutom ang mga mata at sabay-sabay ang ungol. Hindi na nag-isip si Tavio. Sinindihan niya ng mas malakas ang sulo at tumakbo papunta sa dalaga. "Dito!" sigaw niya. "Sa likod ko!" Halos bumagsak ang dalaga sa tabi niya. "Please, tulungan mo ako!" "Yumuko ka. Huwag kang tatakbo hanggat hindi ko sinasabi." "Pero, makinig ka sa akin kung gusto mong mabuhay." Tumayo si Tavio sa pagitan ng dalaga at ng mga hayok. Itinaas niya ang sulo, inihampas ang tungkod sa bato at sumipol ng matinis. Isang sipol na ginagamit niya kapag kailangang pabalikin ang mga tupa at guluhin ang direksyon ng mga aso sa pastulan. Sumugod ang unang aso. Sinalubong ito ni Bagtik ng tahol at bangga habang hinampas ni Tavio ang lupa sa harap nito. Umatras ang hayop pero ang isa pa ay sumulusob sa gilid. Naramdaman niya ang hapdi ng nagasgas ang braso niya ng pangil nito. Napangiwi siya, ngunit hindi umatras. "Tumakbo ka papunta sa malaking bato," sigaw niya sa dalaga. "Ngayon!" Naninginig man, sinunod siya nito.
Habang ginugulo ni Tavio ang mga aso gamit ang apoy at tunog, unti-unti silang umatras papunta sa mas mataas na bahagi ng daan. Bumuhos ang ulan, dumilas ang paa ng dalaga, ngulit nahablot siya ni Tavio sa kamay. "Hindi ko na kaya," hikbi niya. "Kaya mo," matigas ngunit mahalinaw na sagot ni Tavio. "Isa pa, kaunti na lang." Dinala niya ito sa lumang kamalig ni Maestro Odon, hindi kalayuan sa trail. Pagpasok nila, isinara ni Tavio ang kahoy na pinto at hinarangan ng lumang mesa. Sa labas, ilang sandaling nagkamot at umungol ang mga hayop bago unti-unti nawala sa lakas ng ulan. Sa loob, taning hingal nila at patak ng tubig mula sa bubong ang naririnig. "Salamat," mahinang sabi ng dalaga habang nanginginig. "Akala ko mamamatay ako." Tinignan ni Tavio ang sugat sa braso niya pagkatapos ang sugat sa tuhod ng dalaga. "Mas malala ang tama mo. Kailangan nating linisin yan. Ako ay Amara Velcoro." Hindi nagbago ang mukha ni Tavio. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. Hindi niya alam na sa syudad, ang pangalang iyon ay sapat para pagbuksan ng pinto, yumuko ang mga empleyado at gumalaw ng milyon-milyong piso. "Ako ay Tavio," sagot niya. "Tavio Almarin." Napatingin si Amara sa kanya, sa basang damit, sugatan na braso, at mga matang kalmado kahit ilang minuto lang nakalilipas ay halos lamunin ng panganib ang sila. "Bakit mo ako tinulungan?" Tanong niya. Saglit na natahimik si Tavio habang naghahanap ng malinis na tela. "May narinig akong humihingi ng tulong. Hindi mo man lang ako kilala. Hindi kailangang kilala ang tao para iligtas." Hindi nakasagot si Amara. Sa buong buhay niya, maraming tumulong sa kanya dahil anak siya ng mayaman. Maraming yumuko dahil dala niya ang apelyidong Velcoro. Pero ang binatang nasa harap niya, duguan ng braso at basang-basa sa ulan, ay tinulungan siya ng walang alam kung sino siya. Kinabukasan, nang humupa ang ulan, dinala ni Tavio si Amara sa kanilang kubo upang mapainom ng mainit na salabat at malagyan ng gamot ang sugat. Nagulat si Maring nang makita ang dalagang halos hindi makatayo. "Diyos ko, Tavio, sino siya?" "Naligaw po sa gubat, Nay. Hinabol ng mga ligaw na aso." Agad kumilos si Maring kahit mahina ang katawan. Pinaupo niya si Amara, binigyan ng tuyong kumot at pinakain ng lugaw. Si Lira naman ay tahimik na nakatingin sa magandang dalaga, halatang nagtataka kung bakit may taong mukhang galing sa ibang mundo ang nasa loob ng kubo nila. "Wala akong maibabayad sa inyo mayon," nahihiyang sabi ni Amara. Napatingin si Maring sa kanya. "Hindi kami naniningil sa taong nangangailangan." Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, napaiyak si Amara. Hindi malakas, tahimik lang, parang isang taong sanay magpigil ang bigla namang pinayagam mapagod. Ilang oras ang lumipas, bandang tanghali, nang nagsisimula pa lamang bumalik sa normal ang paligid, biglang may narinig silang malakas na ugong mula sa himpapawid. Una, akala ni Lira ay kulog, ngulit nang lumabas sila, nakita nilang may helikopter na bumababa sa malawak na palayan malapit sa kubo. Nagtakbuhan ang mga tao mula sa kabilang bahay. Lumabas si Don Firmo mula sa kalsada, nakakunot ang no. Si Brando naman ay napatigil sa gitna ng pag-inom ng kape sa tindahan. Mula sa helikopter, bumaba ang isang lalaking nasa edad 50, suot ang mamahaling Amerikana, kasunod ang mga doktor at ilang lalaking nakaitim. Halos takbuhin nito ang kubo nang makita si Amara sa pintuan. "Amara!" sigaw ng lalaki, basag ang boses. "Papa!" Niyakap ni Severino Velcoro ang anak na parang matagal nang nawala sa kanya ang buong mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng mukha nito. Akala ko hindi na kita makikita," sabi niya. Umiyak si Amara sa dibdib ng ama. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humiwalay at itinuro si Tavio. "Siya ang nagligtas sa akin." Lumingon si Severino. Sa harap niya, nakatayo si Tavio. Nakapambahay, may benda sa braso, tahimik at halatang hindi alam kung paano haharap sa ganitong klaseng tao. Lumapit si Severino sa kanya.
Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, sa gulat ng lahat, bahagya siyang yumuko. "Anak, utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko." Nagbulong-bulong ang mga tao. Namutla si Don Firmo. Nanlaki ang mata ni Brando. Ang binatang kahapon lang ay tinawag nilang pastol na walang pangarap. Ngayon ay pinapasalamatan ng isang lalaking bumaba mula sa helikopter. "Wala po kayong utang sa akin," mahinang sagot ni Tavio. Mas lalong tumindi ang tingin ni Amara sa kanya. Sa mundo niya, halos lahat may kapalit. Pero sa kubong ito, sa pamilyang ito, may kabutihang hindi pa nabibili ng kahit gaano kalaking pera. "Inulot kita ng kahit ano. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo." Napatingin si Tavio sa ina niya na nakatayo sa pintuan, pilit itinatago ang panghihina. Tumingin din siya kay Lira na mahigpit ang kapit sa palda ni Maring. At sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang sarili. "Kung totoo po ang sinasabi ninyo, hindi ko po kailangan ng kayamanan. Kailangan lang po ng nanay ko ng doktor. Kailangan ng kapatid ko na makapag-aral. At kailangan po naming mapanatili ang maliit naming lupa." Tahimik ang lahat. Sa malayo, napalunok si Don Firmo. Si Brando naman ay dahan-dahang umatras, dala ang kaba at inggit na ngayon pa lamang nagsisimulang kumulo. Tumunggo si Severino. "Gagawin ko." Sa sanduling iyon, hindi pa alam ni Tavio na ang simpleng paghingi niya ng tulong para sa pamilya ang magbubukas ng mga lihim, inggit at panganib na matagal nang nakabaon sa sitio Pahingalay. Ngunit sa ilalim ng araw na muling sumikat matapos ang magdamagang ulan, isang bagay ang malinaw. Ang buhay ng binatang pastol ay hindi na muling babalik sa dati. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa bawat oras na inilalagay natin sa panonood ng kwento, may aral tayong nadadala. Tulad ng buhay ni Tavio Almarin, isang binatang pastol na hindi humingi ng gantimpala pero sa simpleng kabutihan niya ay unti-unti nabuksan ang pintuan ng bagong kapalataran. Nang araw na lumapit ang helikopter sa palayan malapit sa kubo ng mga Almarin, hindi na muling nananahimik ang sitio Pahingalay. Hanggang gabi, pinag-uusapan ng mga tao ang nangyari. May mga nakatayo sa harap ng tindahan ni Aling Preska, may mga nakasandal sa bakod, at may ilang paulit-ulit na tinatanaw ang lugar kung saan bumaba ang bilyonaryong si Severino Velcoro. "Hindi ko akalaing anak pala ng mayamang tao ang babaeng yun," Bulong ni Aling Preska habang inaayos ang paninda niyang sardinas at kape. "Mas hindi ko akalain na si Tavio pa ang makakagawa niyan," sagot ni Gardo, ang lalaking dati nangungutya kay Tavio. Pilit siyang tumatawa, ngunit halatang napahiya sa sariling mga sinabi noong nakaraang araw. "Akala ko kasi wala namang alam yun kundi magpastol." Narinig yun ni Maestro Odon na dumaan habang bitbit ang kanyang lumang bag. Tumigil siya at tumingin kay Gardo. "Kung minsan," mahinahong sabi ng matanda, "ang taong tahimik ang siyang may pinakamalalim na tapang. Hindi lang ninyo napapansin dahil abala kayo sa pagtawa." Walang naisagot si Gardo. Napayuko na lamang siya. Sa kubo ng mga Almarin, ibang klase naman ang katahimikan. Si Amara Velcoro ay nakaupo pa rin sa bangkong kawayan, balot ng kumot ni Maring. Katabi niya ang doktor na kasama ng kanyang ama. Sinusuri ang sugat sa tuhod niya. Sa kabilang bahagi ng kubo, nakatayo si Tavio, nakayuko, para bang siya pa ang nahihiya sa lahat ng nangyari. "Tavio," tawag ni Severino. Napatingin ang binata. "Lumapit ka." Dahan-dahang lumapit si Tavio. Hindi siya sanay na kinakausap ng taong may kasamang bodyguard. Hindi siya sanay na pinikinggan ng mga taong may mamahaling relo, malinis na sapatos at mabibigat na pangalan. "Ang sabi ng anak ko," wika ni Severino, "hinarap mo ang mga mababangis na aso para mailigtas siya." "Hindi ko po inisip yun ng ganun. Narinig ko mang po siyang sumisigaw." "Nasugatan ka?" "Ayos lang po ito." Napatingin si Amara sa benda sa braso ni Tavio. "Hindi iyon ayos lang. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon." Hindi nakapagsalita si Tavio.
Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganoong klasing pasasalamat. Buong buhay niya, nasanay siyang pagsabihan, utusan, sisihin. Pero ang pasasalamatan sa harap ng pamilya niya, iyon ang bagay na tila mas mabigat pa sa sako ng mais na binubuhat niya araw-araw. Lumapit si Maring, hawak ang basong may salabat. Pasensya na kayo kung ito lang ang maihahain namin. Tinanggap yun ni Severino ng may guraglang. Hindi po kayo dapat humingi ng pasensya, kayo ang tumulong sa anak ko. Napatingin si Maring sa anak, may halo ng kaba at pagmamalaki sa mga mata niya. Alam niyang simula ngayon, hindi na magiging simple ang buhay nila. Kapag ang mahirap ay biglang napansin ng makapangyarihan, hindi lamang biyaya ang dumarating, kasama rin ng inggit ng mga taong sanay na nasa ibabaw. Hindi nagtagal, kumalat na sa buong bayan ang balita. Kinabukasan, may ilang reporter na dumating mula sa syudad. May bitbit silang kamera, mikropono at mga tanong na tila handa na ang sagot bago pa itanong. Tavio, totoo bang humingi ka ng malaking halaga kapalit ng pagliligtas kay Miss Amara Velcoro? Napakunot ang noo ni Tavio. Hindi po. May plano ka bang pumasok sa mundo ng mga Velcoro matapos ang nangyari? Wala po akong ganoong plano. Pero alam mong malaking oportunidad ito, hindi ba? Bago pa makasagot si Tavio, humakbang si Amara mula sa likod niya. Nakasuot na siya ng simpleng damit na ipinadala ng kanilang mga taon, pero hindi nawala sa mukha niya ang pagod. Hindi siya humingi ng kahit ano para sa sarili niya. Matigas niyang sabi, "Kung may isusulat kayo, isulat ninyo ang totoo." Natahimik ang reporter. Si Tavio naman ay napatingin kay Amara, nagulat sa pagtatanggil nito. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni na Don Firmo at Brando. Nakatayo sila sa ilalim ng malaking puno ng santol, parehong madilim ang mukha. "Tito," pabulong na sabi ni Brando, "delikado ito. Kapag pinakinggan ni Severino Velcoro ang pamilyang yan, baka ungkatin nila ang lupa." Naningit ang mga mata ni Don Firmo. "Hindi ako natatakot sa isang pastol." Pero hindi na lang siyang pastol ngayon, nilapitan na siya ng Velcoro. Humigpit ang hawak ni Don Firmo sa kanyang tungkod. Kaya nga bago pa siya lumakas, kailangan nating ipaalala sa kanya kung saan siya galing. Hindi narinig yun ni Tavio, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Kahit sa gitna ng pasasalamat, may lungkot pa rin sa dibdib niya. Alam niyang ang isang magandang pangyayari ay pwedeng maging simula ng mas malaking gulo. Ilang araw ang lumipas, hindi agad umalis ang grupo ng mga Velcoro. Nagpasisya si Severino na manatili muna sa bayan upang personal na tiyaking ligtas at maayos ang anak. Nanuluyan sila sa lumang rest house sa kabilang bahagi ng bundok, ngunit araw-araw ay may dumadalaw sa kubo ng mga almarin, mga doktor, legal assistant at ilang taong may dalang pagkain at gamot. Isang umaga, dumating si Doktora Celestine Arguelles, isang babaeng doktor na kalmado ang boses at may mata na sanay makakita ng hirap, ngunit hindi manhid dito. Sinuri niya si Maring habang kinakabahang makatayo si Tavio sa tabi ng pintuan. "Matagal na po ba kayong hinihingal?" Tanong ni Dora Celestine. "Paminsan-minsan lang po," sagot ni Maring. Pilit ngumiti. Tumingin ng doktor kay Tavio, pagkatapos ay bumalik kay Maring. "Hindi po ito paminsan-minsan lang. Kailangan natin kayo madala sa ospital para sa mas kumpletong pagsusuri. Posibleng may problema sa puso." Nanlamig ang mukha ni Tavio. "Doktora, magkano po ang kailangan?" Hindi agad sumagot si Dora Celestine. Alam niyang iyon ang unang tanong ng mahihirap kapag narinig ang salitang ospital. Hindi kung gagaling ba sila, kundi kung kaya ba nilang bayaran ang karapatang gumaling. Bago pa siya magsalita, pumasok si Severino. "Wala kang babayaran, Tavio." Napalingon ng binata. "Sir, hindi po namin kayang tanggapin lahat ng ito ng parang wala lang." "Hindi ito limos," sagot ni Severino. "Ito ang dapat matagal nang nakuha ng pamilya mo. Pagkakataong mabuhay nang hindi palaging takot sa gastos." Umiling si Tavio. "Ayokong masabi ng iba na sinamantala ko ang nangyari sa anak ninyo." Lumapit si Severino at huminto sa harap niya. "Anak, kahit wala kang hihilingin, tutulungan ko ang nanay mo. Pero dahil ayaw mong tanggapin bilang regalo,
Isipin mo itong kabayaran sa serbisyong ginawa mo sa pamilya ko. Ang iniligtas mo ay hindi kayang tumbasan ng pera. Tahimik si Tavio. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang boses ni Maring. Anak, sabi nito, minsan ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Baka ito na ang sagot sa ilang taon mong pagditiis. Napapikit si Tavio. Sa loob ng maraming taon, siya ang kailangang maging matibay. Siya ang kailangang umalalay. Siya ang kailangang kumayod. Ngayon, may kamay na iniaabot sa kanila at hindi niya alam kung dapat niya itong hawakan o katakutan. Sa huli, tumanggo siya. Para kay nanay at para kay Lira. Kinabukasan, isinakay si Maring sa sasakyan papuntang ospital sa bayan. Si Lira ay umiiyak habang yakap ang ina. Babalik ka nay ha, sabi ng bata. Hinaplos ni Maring ang buhok ng anak. Babalik ako at pagbalik ko, ikaw naman ang mag-aaral ng mabuti. Araw-araw naman po akong nag-aaral. Mas mabuti pa. Napangiti si Lira kahit umiiyak. Habang nasa ospital si Maring, naiwan si Tavio sa sitio Pahingalay upang bantayan ang bahay at ayusin ang ilang papeles na hinihingi ng legal team ni Severino. Doon niya unang nakilala si Kapitana Eladia Munsayak, ang leader ng barangay na matagal nang kilala sa tapang. Matagal ko nang gustong kalabanin si Don Firmo, sabi ni Kapitana Eladia habang nakaupo sa maliit na mesa sa harap ng kubo. Pero kulang ang mga ebidensya. Takot magsalita ang mga tao. Bakit po? Utang, trabaho, lupa. Iyan ang tali sa leeg ng mahihirap dito. Napatingin si Tavio sa lupa sa harap nila. Ganon din po kami. Kaya kailangan mong maging maingat, dagdag ng kapitana. Hindi lahat ng ngingiti sa'yo ngayon ay masaya para sa'yo. Tama ang kapitana, dahil habang may mga taong natutuwang unti-unting gumagaan ang kalagayan ng mga almarin, may mga taong lalong nagninginti. Si Brando lalo na ay hindi makakapayag na ang lalaking dati niyang tinatawag na walang kwenta ay biglang magkaroon ng proteksyon. Isang gabi, nadatna ni Tavio si Brando sa gilid ng kanilang bakuran. Hawak nito ang isang sigarilyo, nakangiti habang pinagmamasdan ng kubo. Ang ganda ng buhay mo ah. May doktor na, may abogado pa. Anong susunod? Ikaw na ang magiging may-ari ng bundok. Umalis ka na, Brando. Wala akong gustong gulo. Gulo? Tumawa si Brando. Ikaw ang nagdala ng gulo rito. Dati, tainik ang lahat. Marunong lumugar ang mga katulad mo. Ngayon, dahil nakalapit ka sa mayaman, akala mo may boses ka na. Huminga ng malalim si Tavio. Kung ang ibig mong sabihin ay hindi na tayo basta-basta pipirma sa gusto ninyo, oo, may boses na kami. Nagbago ang mukha ni Brando. Ilang segundo silang nagkatitigan bago ito umatras. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hindi na sumagot si Tavio, kundi nang makaalis si Brando, napaupo si Tavio sa hagdan ng kubo. Lumapit si Bagtik at isinandal ang hulo sa tuhod niya. Alam ko, Bagtik, bulong ni Tavio sa aso. Hindi pa tapos. Sa kabilang dako, si Amara naman ay naglalakad sa paligid ng sitio kasama si Nessa Rubial, ang personal assistant niyang matalino, mabilis kumilos at matalas ang pakiramdam. Ma'am Amara, tinawagan na po kayo ni Sir Leandro ng 11 beses. Napabuntong hinga si Amara. Hayaan mo muna. Galit po yata. Lagi namang siyang galit kapag hindi nasusunod. Si Leandro Sarmiento ang lalaking nais ng ama ni Amara na makalapit sa kanya. Anak ng malaking negosyanteng matagal ng kasosyo ng mga Vilcoro. Sa paningin ng marami, perpekto si Leandro. Edukado, makinis magsalita, mayamang angkan. Pero para kay Amara, may lamig sa pagkatao nito na hindi niya maipaliwanag. Hindi mo mapapakasalan si Leandro lang para maging maayos ang merger. Minsan ang sabi ni Nessa sa kanya, "Alam ko," sagot ni Amara. "Pero minsan pakiramdam ko, sa pamilya namin kahit puso may board approval." Sa mga araw na nanatili si Amara sa sitio Pahingalay, mas nakilala niya si Tavio, hindi sa pamamagitan ng malalaking usapan kundi sa maliliit na bagay. Nakita niya kung paano nito inaayos ang bubong ng kapitbahay na biyuda nang walang bayad, kung paano nito pinapakain muna ang aso bago sarili, kung paano ito nakikinig kay Maestro Odon na parang bawat salita ay binhi.
Isang hapon, sumama si Amara sa pastulan. Hindi na iyon ang lugar ng panganib para sa kanya ngayon. Sa tulong ni Tavio, nakita niya ang ganda ng bundok na hindi niya napansin noong gabing takot na takot siya. Paano mo nalalaman kung uulan? Tanong niya. Tumingin si Tavio sa langit. Amoy ng hangin, galaw ng mga ibon, bigat ng tahimik sa damuhan. Napangiti si Amara. Sa amin sa syudad, up ang tinitignan namin. Dito, kapag mali ang pakiramdam mo sa panahon, pwede kang hindi makauwi. Natahimik si Amara. Ilang sandali nilang pinanood ang mga tupang nanginginain. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Alam mo, buong buhay ko, maraming nagbabantay sa akin. Driver, guard, assistant, advisor. Pero noong gabing naligaw ako, doon ko naramdaman na kahit pala napapaligiran ka ng tao, pwede ka pa ring mag-isa. Napatingin si Tavio sa kanya. Hindi lang mahirap ang naliligaw. Hindi, sagot ni Amara. Minsan, mas madaling maligaw kapag akala ng lahat nasa tamang daan ka. Hindi agad sumagot si Tavio. Hindi niya alam kung paano aaliwin ang isang taong may lahat ng bagay na wala siya pero may bigat pa rin sa dibdib. Kapag naligaw ang tupa, sabi niya sa huli, hindi ko agad hinahampas pabalik. Minsan, lalapitan mo muna ng dahan-dahan para hindi lalong matakot. Napatingin si Amara sa kanya at ngumiti ng malungkot. Sana ganun din ang mga tao. Iyon ang unang araw na hindi lamang utang na utang ang namagitan sa kanila. May respeto, may pag-unawa, may tahimik na pagkilalang pareho silang may sugat, kahit magkaiba ang pinanggalingan. Samantala, nagsimula nang magbago ang plano ni Severino. Matapos makita ang kalagayan ng sitio Pahingalay, napagdesisyonan niyang itayo roon ng isang community rescue training center. Hindi ito simpleng proyekto para sa litrato. Gusto niyang magkaroon ng pasilidad para sa mga naliligaw sa bundok, nasalanta ng bagyo at nangangailangan ng mabilis na tulong. Sa isang pagpupulong sa barangay hall, ipinakilala niya ang plano. Ang proyektong ito, sabi ni Severino sa harap ng mga residente, ay hindi lamang para sa pamilya ko, para ito sa buong komunidad. Kailangan namin ng mga taong tunay na nakakaalam ng bundok. Nagbulong-bulong ang mga tao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tavio. At gusto kong magsimula ka bilang assistant guide at trainee sa center. Nagulat si Tavio. Ako po? Oo, kilala mo ang bundok. Marunong kang kumilos sa panganib. Ang kulang mo na lang ay formal training. Muling nagbulong-bulong ang mga tao. May hanga, may inggit, may duda. Si Don Firmo na nakaupo sa likod ay halos durugin ang hawak niyang pamaypay. Tumayo si Tavio. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng marami, ngunit alam niyang mahalaga ang sandaling iyon. Kung tatanggapin ko po ito, hindi lang po para sa akin. Gusto kong matuto para makatulong din sa mga taga rito. Napalakpak si Kapitana Eladia. Sumunod si Maestro Odon. Maya-maya, pati na ang ilan sa mga residenteng dating walang pakialam ay pumalakpak na rin. Gulit biglang bumukas ang pintuan ng barangay hall. Pumasok si Leandro Sarmiento, nakaayos ang buhok, suot ang mamahaling polo at may ngiting hindi umaabot sa mata. Pasensya na kung nahuli ako, mukhang marami na akong namiss, sabi niya. Nanigas si Amara sa kinauupuan. Napatingin si Severino sa kanya, halatang nagulat din sa biglaang pagdating. Lumapit si Leandro kay Amara at hinalikan sa pisngi na parabang pagmamay-ari ito. You worried us. Umatras ng kaunti si Amara. Okay na ako. Pagkatapos ay lumingon si Leandro kay Tavio. Tinitigan niya ang binata mula ulo hanggang paa. So, ikaw ang pastol? Tahimik si Tavio. Ngumiti si Leandro. Impressive, pero sana maintindihan ng lahat na ang rescue operations ay hindi nadadaan sa lakas ng loob lang. Kailangan ng professionalism. Hindi pwedeng basta kumuha ng kung sino lang dahil may dramatic story. Natahimik ang hall. Ramdam ni Tavio ang tusok ng bawat salita, ngunit hindi siya sumagot. Si Captain Igor Santelmo, isang retiradong piloto na inimbitahan ni Severino para tumulong sa proyekto, ang nagsalita. Matikas pa rin ito kahit may edad, may pilat sa panga, at may boses na sanay magbigay ng utos.
Professionalism can be taught, but instinct, courage, and knowledge of terrain, hindi yan nabibili sa university. Napatingin si Leandro sa kanya, ngulit hindi na ito nakasagot ng maayos. Sa gabing iyon, formal na nagsimula ang bagong papel ni Tavio sa Rescue Center. Hindi pa siya mayaman, hindi pa nalulutas ang lahat, ngulit may direksyon na ang buhay ni Tavio. Si Maring ay nasa ospital at nakatakdang operahan. Si Lira ay inaasikaso na para sa scholarship. Ang lupa nila ay sisimulang ayusin sa legal na paraan. Para sa unang pagkakataon, may liwanag na pumasok sa bahay ng mga almarin. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng bagong training center na kasisimula pa lang itayo, palihim na nagkita sina Leandro, Don Firmo at Brando. Hindi ako papayag na ang proyektong ito ay mapunta sa kamay ng mga taong hindi natin kontrolado. Malamig na sabi ni Leandro. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Don Firmo. Tumingin si Leandro sa madilim na bodega kung saan nakalagay ang bagong dating na rescue equipment. Simple lang, sagot niya. Kapag nawala ang tiwala kay Tavio, babagsak ang lahat ng koneksyon niya sa pamilyang Velcoro. Ngumingi si Brando sa gilid. Madaling gawin yan. Kinabukasan, sa mismong unang araw ng orientation ng Rescue Center, nagising ang buong sitio sa balitang may nawawalang mamahaling kagamitan. Radios, medical kits at ilang tracking devices. At bago pa makapagsalita si Tavio, pumasok si Don Firmo sa harap ng mga tao. Hawak ang isang piraso ng telang galing sa lumang kamisetang madalas niyang isuot kapag nag-aalaga ng tupa. Alam niyang kanya iyon, ngunit alam din niyang hindi niya iyon naiwan malapit sa bodega. Hindi niya iyon ginamit nung gabi bago nawala ang mga kagamitan. Sa totoo lang, nasa bahay siya noon. Binabantayan si Maring na nanghihina pa matapos ng serye ng check-up sa ospital. Pero sa mata ng mga tao, mabilis tumubo ang duda kapag ang itinuturo ay mahirap. Hindi ako ang kumuha niyan, mahinang sabi ni Tavio, pero sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Tumawa si Brando sa ginid. Siyempre, yan ang sasabihin mo. Wala pa akong narinig na magnanakaw na umamin agad. Nanlisik ang mata ni Lira. Hindi magnanakaw ang kuya ko. Lira, pigil ni Maring. Hinawakan ng kamay ng anak. Nanginginig ang kanyang tinig. Hindi dahil naniniwala siya sa paratang, kundi dahil alam niyang kapag mahirap ang inaakusahan, madalas kailangan nitong patunayan ng inosente kaysa ang mayaman ang magpatunay ng kasalanan. Lumapit si Amara kay Tavio. Halata sa mukha niya ang galit, ngunit pinipilit niyang maging kalmado. Walang karapatan ng kahit sino na husgahan siya dahil lang sa isang piraso ng tela. Kailangan ng investigasyon. Sumabat si Leandro na noon ay nakatayo malapit kay Severino, suot ang malinis na polo at may kunwaring lungkot sa mukha. Tama ka, Amara. Kailangan ng investigasyon. Pero kailangan din nating protektahan ng proyekto. Kung may posibilidad na involved siya, dapat muna siyang ilayo sa operations. Napatingin si Tavio kay Leandro. May lamig sa paraan ng pagkakasabi nito. Hindi galit, hindi gulat. Parang matagal na nitong inihanda ang sandaling iyon. Hindi niyo na kailangang palabasin na napatunayan na ang kasalanan niya, mariing sabi ni Amara. Wala akong sinabing guilty siya. Pero business and safety require caution. Si Captain Yegor Santelmo, na kanina palang tahimik na nagmamasdan, lumapit sa pintuan ng bodega. Tinignan niya ang sirang padlock, ang lupa sa paligid, at ang bakas ng gulong na halos natabunan na rin ng alikabok. Hindi ordinaryong tao ang kumuha nito. Ang nawalang radios at tracking devices, alam ng kumuha ang alin ang mahalaga. Hindi yan basta dinampot lang yan. Anong ibig mo sabihin, Captain? Tanong ni Severino. May access o may nagturo sa kanya? Natigilan ng ilan. Ngunit bago pa lumalim ang usapan, mabilis na nagsalita si Don Firmo. Captain, wag na nating pahirapin. Ang pastol na yan ang biglang nagkaroon ng dahilan para humawak ng kagamitan. Mahirap ang pamilya. May sakit ang ina, may kapatid na pinag-aaral. Hindi ba malinaw ang motibo? Para iyong kutsilyong isinaksak sa dibdib ni Tavio. Hindi lamang siya ang tinamaan, pati si Maring, pati si Lira.
Ginamit ang kanilang kahirapan na parabang ebidensya ng kasamaan. Ang kahirapan namin, dahan-dahang sabi ni Tavio, hindi dahilan para magnakaw ako. Umirap si Don Firmo. Madaling sabihin, humakbang si Tavio. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpakumbaba sa harap ng matanda. Mas madali pong manghusga kapag kayo ang may hawak ng sahod, lupa at takot ng mga tao rito. May ilang residente ang napatingin sa isa't isa. Si Kapitana Eladia, na kararating lamang matapos mabalitaan ang gulo, sumingit sa gitna. Sapat na, matigas niyang sabi. Walang huhusga rito sa bakuran. Dadalhin natin ito sa barangay record at kukunin ang lahat ng statement. Hanggat walang ebidensya, walang tatawag kay Tavio na magnanakaw. Ngunit kahit sinabi iyon ng kapitana, nagsimula na ang bulungon. At sa maliit na lugar tulad ng Sitio Pahingalay, minsan ang bulong ay mas mabilis kumalat kaysa apoy sa tuyong gama. Kinabukasan, hindi pinapasok si Tavio sa rescue center. Pansamantala raw iyon habang iniimbestigahan ang pagkawala ng kagamitan. Nakatayo siya sa labas ng bakod, hawak ang lumang sombrero ng kanyang ama, habang sa loob ay naririnig niya ang mga taong naghahanda para sa orientation na dapat sana ay dadaluhan niya. Lumapit si Captain Igor sa kanya. Tavio. Captain, sagot niya, pilit ng ngumiti. Ayos lang po. Naiintindihan ko. Hindi mo kailangang sabihing ayos lang kung hindi naman. Napayuko ang binata. Nagpatuloy si Captain Igor. Hindi ako naniniwalang ikaw ang kumuha, pero kailangan nating patunayan iyon sa paraang hindi madudurog ang kaso. Paano kung hindi namin mapatunayan? Kung wala kang kasalanan, may bakas ang totoong gumawa. Lahat ng kasinuwilingan may nailang parte. Hahanapin natin iyon. Sa bahay ng mga almarin, hindi na mapakali si Lira. Nang pumasok siya sa klase, may 2 kaklase siyang bumulong na anak daw siya ng magnanakaw. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinulak niya ang isa at napatawag si Maring sa paaralan. Hindi mo kailangang makipag-away, sabi ni Maring habang pauwi sila. Bakit nila sasabihin yun? Hindi nila kilala si Kuya. Alam ko. Bakit parang tayo pa pala ang kailangang magtiis? Napahinto si Maring. Hinaplos niya ang mukha ng anak. Dahil minsan anak, ang katotohanan ay mabagal dumating, pero hindi ibig sabihin, hindi ito makakarating. Pag-uwi nila, nadatnan nila si Tavio na nakaupo sa hagdan, hawak ang lumang notebook na bigay ni Maestro Odon. Hindi siya nagsusulat, nakatingin lang siya sa kawalan. Kuya, mahinang tawag ni Lira. Ngumiti siya, pero kita sa mata ang pagod. Ayos ka lang. Dapat ako ang nagtatanong niyan. Lumabas si Maring at naupo sa tabi ng anak. Ilang sandali silang tahimik. Pagkatapos, nagsalita si Tavio. Nay, kung umalis na lang kaya ako. Saan ka pupinta? Kahit saan. Kapag wala ako rito, hindi na kayo madadamay. Hindi na pagtitinginan si Lira. Hindi na kayo matatakot. Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos ay hinawakan ni Maring ang kamay ng anak. Ang kamay niyang minsan ay malakas maglaba buong araw, ngayon ay manipis at malamig, pero may bigat pa rin ng isang inang hindi susuko. Anak, kung aalis ka dahil gusto mong mangarap, susuportahan kita. Pero kung aalis ka dahil pinaniwala ka nilang wala kang karapatang ipaglaban ang pangalan mo, hindi kita papayagan. Napaiwas ng tingin si Tavio. Ang tatay mo, patuloy ni Maring, namatay na hindi man lang naayos ang papeles ng lupang ipinangako sa kanya. Hindi dahil tamad siya, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil naniwala siya na sapat na ang salita ng makapangyarihan. Ayokong mangyari ulit yun sa'yo. Huwag mong iwan ang katotohanan sa kamay ng mga taong gustong baluktutin ito. Doon bumigay ang dibdib ni Avio. Hindi siya humagulgol, ngulit may luhang tahimik na bumagsak sa pingsi niya. Mabilis niyang pinunas. Pagod na po ako, Nay. Alam ko, pero hindi ka nag-iisa. Totoo yun, dahil habang pinipilit siyang durugin ng paratang, unti-unti may mga taong gumagalaw sa paligid niya. Si Maestro Odon ay naghalungkat ng mga lumang dokumento sa baol ng kanyang maliit na bahay. Nakatambak doon ang mga lumang kopya ng barangay records, kontrata at sulat mula pa sa naong panahon na nagtatrabaho si Alon sa pastulan. Sa ilalim ng ilang naninilaw na papel, nakita niya ang isang lumang kasulatan na may pirma ng dating may-ari ng pastulan. Isang dokumento na nagsasabing binibigyan si Alon ng maliit na bahagi ng lupa kabilang kabayaran sa serbisyong matagal niyang ibinigay. Diyos ko. Bulong ni Maestro Odon. Kaya pala gustong-gusto nilang mapa sa kamay ang kubong iyon. Samantala,
Si Kapitana Eladia ay tahimik na kumausap sa ilang residente. Isa rito si Poldo Tamsi, dating tauhan ni Don Firmo na ngayon ay nagtitinda na lang ng gulay sa palengke. Nang lapitan siya ng kapitana, nanginginig ang mga kamay nito. "Poldo, may alam ka ba sa nangyari sa bodega?" Tanong ni Kapitana Eladia. "Wala po," mabilis na sagot nito. "Poldo," napayuko ang lalaki. "Matagal na kitang kilala. Kapag nagsisinungaling ka, hindi ka makatingin ng diretsyo." Napalunok si Poldo. "Kapitana, may pamilya ako. May utang pa ako kay Don Firmo. Kapag nagsalita ako, mawawala lahat sa amin." "Kapag hindi ka nagsalita, may inosenteng masisira." Walang naisagot si Poldo, ngulit bago umalis ang kapitana, mahinang sinabi ng lalaki. "May dumating pong pick-up noong gabing iyon. Hindi ko nakita ang mukha ng driver, pero nakita ko si Brando sa likod ng bodega." Iyon ang unang bitak sa kasinungalingan. Sa panig naman ni Amara, hindi siya pumayag na manatiling palamuti lamang sa investigasyon. Kasama si Nessa Rubial, sinuri nila ang access logs ng temporary storage, ang listahan ng taong may susi at ang oras kung kailan huling nakita ang mga kagamitan. "Ma'am," sabi ni Nessa habang nakaharap sa laptop sa loob ng maliit na opisina, "may kakaiba po rito." "Ano?" "Ang bodega ay binuksan gamit ang master key bandang 11:48 ng gabi, pero ang nakarehistrong may hawak ng master key ay si Don Firmo, hindi si Tavio." Napahigpit ang panga ni Amara. "May CCTV ba?" "May kamera sa harap, pero nawalan ng signal ng 30 minuto." "Convenient," malamig na sabi ni Amara. At may isa pa po, itinuro ni Nessa ang screen. May maintenance request na inapprove ni Leandro noong umagang iyon para raw palitan ng camera angle sa likod ng bodega. Napatingin si Amara kay Nessa. "Leandro?" "Opo." Matagal na natahimik si Amara. Unti-unting nagdurugtong ang mga bagay sa isip niya. Ang bigla ang pagdating ni Leandro, ang malamig nitong mungkahing na ilayo si Tavio, ang koneksyon nito sa negosyo ng ama niya at ang labis nitong interes na kontrolin ang rescue center. Hindi na ito simpleng paratang, may mas malaking plano. Kinagabihan, pinuntahan ni Tavio sa bahay ng mga almarin. Naabutan nitong nag-aayos ng bakod habang si Bagtik ay nakahiga sa tabi. "Tavio," tawag niya. Napalingon ng binata. "Miss Amara." "Amara na lang." Tahimik siyang tumangko. Lumapit siya. "May nakita kaming logs, may kinalaman sina Don Firmo at posibleng si Leandro sa pagkawala ng equipment." Hindi agad nagpatita ng gulat si Tavio. Para bang inaasahan na niyang hindi simpleng pang-aapi lang ito. Bakit nila gagawin iyon? Para mawalan ng tiwala sa iyo, para mapahina ang Community Rescue Center, at baka para sa ibang kumpanya na pumunta ang kontrata. Natahimik si Tavio. Sa malayo, naririnig ang huni ng kuligrig at laglaslas ng sapa. "Akala ko, ako lang ang gusto nilang tanggalin." "Hindi lang ikaw," sagot ni Amara. "Ang gusto nilang alisin ay ang posibilidad na may mahirap na matutong tumayo nang hindi nila kontrolado." May bigat ang mga salitang iyon. Hindi ito lang tungkol sa nawawalang gamit. Tungkol ito sa buong sistemang matagal nang nagpapatahimik sa mga taong tulad nila. Kinabukasan bago magbukang liwaliway, pumunta si Tavio sa pastulan. Hindi para magtago, kundi para balikan ang lugar na pinanggalingan ng lahat. Kasama si Bagtik at sa kanyang kamay ay hawak niya ang lumong lampara ng ama. Sa may likod ng bodega ni Don Firmo, napansin niya ang malalim na bakas ng gulong sa putik. Hindi iyon mula sa karaniwang kariton o motorsiklo. Malapad, mabigat, pickup truck. Sumunod siya sa bakas hanggang sa lumang daan na hindi na ginagamit ng mga pastol. Doon sa likod ng abandonadong kamalig na may nakita siyang piraso ng plastic case na may logo ng Velcoro Rescue Aviation. Kinuha niya iyon at itinago sa bulsa. Ngulit bago pa siya makaalis, may narinig siyang kaluskus. Tumago siya sa likod ng puno. Ilang sandali pa, dumating si Brando kasama ang 2 tauhan. Binuksan nila ang pinto ng abandonadong kamalig at inilibas ang 2 kahon. "Bilisan ninyo ito. Kailangan mailipat bago mahalata ng babaeng Velcoro." "Paano si Tavio?" tanang ng isa. Tumawa si Brando. "Hayaan ninyo siya. Kapag kumalat na sa bayan na magnanakaw siya, kahit magsabi pa siya ng totoo, wala nang maniniwala."
Gusto sanang lumabas si Tavio pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang tamang oras. Kailangan niya ng saksi. Kailangan niya ng ebidensya. Naalala niya ang sinabi ni Captain Igor. Lahat ng kasinungalingan may bakas. Tahimik siyang umatras at mabilis na bumalik sa sitio. Sa hapon din iyon, nagtipon sila sa bahay ni Kapitana Eladia. Si Tavio, Amara, Nessa, Maestro Odon, Captain Igor at Poldo na sa wakas na pumayag ng salita. Nakapatong sa pamesa ang plastic case, kopya ng logs at lumang dokumento na nakita ni Maestro Odon. Hindi lang ito tungkol sa equipment. Sabi ni Maestro Odon, "Tignan ninyo ito." Iniabot niya ang lumang kasulatan kay Tavio. Nanginginig ang kamay ng binata habang binabasa ang pangalan ng ama, Alon Almarin. "Ang lupa ninyo," sabi ng matanda, "dapat noon pa nakapangalan sa pamilya ninyo, pero mukhang hindi ito inirehistro. At kung tama ang hinala ko, sinadya iyon." Napalunok si Tavio. Ibig sabihin, dugtong ni Kapitana Eladia, may dahilan kung bakit pinipilit kayong pirmahan ni Brando. Alam nilang kapag lumabas ang dokumentong ito, mawawala ang kapangyarihan nila sa lupa ninyo. Napaupo si Tavio. Sa loob ng maraming taon, akala niya ang bahay nila ay awarang ng dating amo ng kanyang ama. Ngayon niya nalaman na hindi pala awa iyon, karapatan pala iyon. Pinagpaguran, pinayaran ng pawis, at halos binayaran ng buhay ng kanyang ama. "Hindi ko alam kung magagalit ako o iiyak," mahinang sabi niya. Lumapit si Maring na tahimik na nakikinig sa tabi. "Pareho anak, pero pagkatapos, lalaban tayo." Dumating ang araw ng pagpupulong sa munisipyo. Punong-puno ang maliit na bulwagan. Naroon ang mga residente, ilang tauhan ng rescue center, si Severino, Leandro, Don Firmo, Brando at mga opisyal ng bayan. Tumayo si Don Firmo sa harap. Kumpiyansa pa rin. "Hindi ko maintindihan kung bakit pinapalaki ito. Ang mahalaga, may nawawalang gamit at may ebidensyang nagtuturo kay Tavio." Tumayo si Amara. "May ebidensya rin kaming nagtuturong itinanim ang paratang." Ipinakita ni Nessa ang access logs. Ipinaliwanag ni Captain Igor ang technical na paraan ng pagkuha sa equipment. Pagkatapos, humarap si Poldo. Pawis na pawis siya, ngunit nagsalita pa rin. "Nakita ko po si Brando noong gabing iyon. May pick-up, may mga kahon. Sinabihan niya akong manahimik kung ayaw kong mawalan ng bahay." Nagsimula ang bulungan. Si Brando ay namutla. Pagkatapos ay biglang sumigaw. "Nagsisinungaling siya!" Ngunit inilabas ni Tavio ang plastic case na nakuha niya sa abandonadong kamalig. "Kung nagsisinungaling siya," sabi ni Tavio, "bakit nasa lumang taguan ninyo ang bahagi ng nawawalang gamit?" Napatingin ang lahat kay Brando. Si Don Firmo ay biglang nawalan ng kulay sa mukha. Si Leandro naman ay tahimik lamang, pero bahagyang gumalaw ang panga nito, tanda ng pigil na galit. Tumayo si Severino. Ang dating kalmadong bilyonaryo ay mabigat ang boses. "Simula ngayon, suspendido si Don Firmo sa kahit anong akses sa proyektong ito. At hihilingin ko sa mga otoridad na iimbestigahan ang lahat ng sangkot." Biglang tumakbo si Brando palabas ng bulwagan. Sinubukan siyang habulin ng mga tanod, ngunit nakasakay siya sa motorsiklo at nakatakas, dala ang isang folder na hindi napansin agad ng lahat. "May dala siyang dokumento!" sigaw ni Kapitana Eladia. Nagkagulo sandali, ngunit hindi na siya naabutan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Leandro kay Amara at bumulong ng sapat para siya lang ang makarinig. "Pinili mong ipahiya ako para sa isang pastol?" Tinignan siya ni Amarang ng diretso. "Pinili kong manindigan sa totoo." Gumiti si Leandro, ngunit malamig ang mga mata. "Pagsisisihan mo yan." Ilang oras matapos ang pagpupulong, tila bahagyang gumaan ang loob ng mga tao. Hindi pa tapos ang kaso, pero malinaw na hindi na nag-iisa si Tavio. May mga naniwala, may mga nagsimulang magsalita, may unang pader ng kasinungalingan na bumagsak. Ngunit habang pauwi sina Tavio at Amara, biglang tumunog ang cellphone ni Severino. Nakita nila ang biglang pag-iba ng mukha nito. "Ano?"
sabi ni Severino sa kausap. Ulitin mo. Lumapit si Amara. Papa, anong nangyari? Dahan-dahan ibinaba ni Severino ang telepono. Halatang pinipigilan ang takot. May test flight bukas para sa rescue helicopter. Pero may nakita raw na kahina-hina ang pagbabago sa maintenance record. Posibleng may sabutahe. Nanigas si Amara. Sino ang nakaschedule sumakay? Hindi agad nakasagot si Severino. Ang Captain Igor ang bumulong. Mabigat ang tinig. Ako, 2 inhinyero, at ikaw Amara, para sa project inspection. Napatingin si Tavio kay Amara. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik sa kanya ang gabing una silang nakita. Ang takot sa mukha nito, ang sigaw sa gubat, at ang panganib na hindi niya inaasahan. Ngulit ngayon, ibang klase ang panganib. Hindi na mabangis na aso, hindi na dilim ng bundok. Ito ay planong gawa ng tao. At sa pagkakataong ito, kailangan nilang kumilos bago pa may muling mangingib na buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bahaging ito, makikita natin na ang tunay na tapang ay hindi lang nasusukat sa lakas ng katawan o bilis ng pagtakbo sa gitna ng panganib. Minsan, ang tapang ay manatiling kalmado habang gumuguho ang mundo sa paligid mo at piliing iligtas ang iba kahit ikaw mismo ay puno ng takot. Hindi halos nakatulog si Tavio noong gabing iyon. Matapos ibalita ni Severino na may kahina-hina ang pagbabago sa maintenance record ng rescue helicopter, parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ng lahat. Hindi ito katulad ng nawawalang gamit o peking paratang na pwedeng iimbestigahan sa papel. Kapag umangat na sa himpapawid ang helicopter at doon nangyari ang sabotahe, buhay na ang kapalit. Sa maliit na opisina ng rescue center, magkasama sina Severino, Captain Igor, Amara, Nessa, Tavio at 2 inhinyero na sina Miko Dapulan at Ramil Osera. Nasa mesa ang maintenance records, flight checklist at larawan ng helicopter na nakatakdang gamitin kinabukasan. Hindi ito simpleng clerical error. Sabi ni Miko habang nakaturo sa isang bahagi ng record, may pinalitang bahagi sa fuel system pero walang kumpletong pirma ng authorized mechanic. Pwedeng hindi na ituloy ang test flight, mariing sabi ni Tavio. Napatingin sa kanyang lahat, hindi siya empleyadong mataas ang posisyon, hindi pa siya ganap na trainee. Ngunit dahil sa nangyari sa mga nakaraang araw, hindi na siya basta-basta pinapawalang bahala. Gusto ko ring kanselahin, sabi ni Severino, mabigat ang boses. Pero may problema, kung kakanselahin natin ng walang matibay na ebidensya, gagamitin iyon ni Leandro para palabasing hindi reliable ang project. Sasabihin niyang hindi tayo takot dahil sa sarili nating kapabayaan. Mas mahalaga po ang buhay kaysa reputasyon, sagot ni Tavio. Tumanggo si Captain Igor. Tama siya, pero may paraan. Hindi natin itutuloy ang test flight na parang walang nangyari. Babaguhin natin ang plano. Short flight lang, low altitude, full emergency team on standby. At bago lumipad, bubuksan namin ang buong fuel system. Captain, sabat ni Amara, hindi mo kailangan sumakay kung may panganib. Tumingin si Captain Igor sa kanya. Mas delikado kung ibang piloto ang sasakay na hindi alam ang bundok at hindi kabisado ang emergency landing zones. Natahimik si Amara. Alam niyang tama ito, pero hindi nawawala ang kaba sa kanyang mukha. Napatingin si Tavio sa kanya. Naaalala niya ang gabing tumakbo sa gubat, basang-basa, hinahabol ng mababangis na aso. Ngayon, hindi na siya basta babaeng kailangang iligtas. Isa na itong taong piniling manindigan kahit may takot. Napatingin si Tavio sa kanya. Naaalala niya ang gabing tumakbo sa gubat, basang-basa, hinahabol ng mababangis na aso. Ngayon, hindi na siya basta babaeng kailangang iligtas. Isa na itong taong piniling manindigan kahit may takot. Tavio, tawag ni Captain Igor. Kailangan ko ng tulong mo. Ako po, ikaw ang pinakakilala sa terrain sa silangang bahagi ng bundok. Kung sakaling magkaroon ng problema, kailangan natin ng ligtas na clearing. Hindi base sa mapa, base sa totoong lupa. Lumapit si Tavio sa malaking mapa sa dingding. Sinundan ng daliri niya ang kurbaturang bahagi
bahagi ng bundok, ang ilog, ang pastulan at ang lumang daan ginagamit noon ng mga pastol. Dito po, sabi niya, itinuro ang patag na bahagi malapit sa dating tuyong palayan. Maluwag ang lupa, walang malalaking bato at malayo sa bahay, pero kailangan linisin ang gilid. Maraming tuyong sanga roon. Gaano kalayo mula rito? Tanong ni Ramil. 15 minuto kung tatakbo, 10 kung may motorsiklo. Then we prepare it tonight, sabi ni Captain Igor. No delays. Noong gabing iyon, hindi na inisip ni Tabio ang pagod. Kasama sina Kapitana Eladia, Nessa, Poldo Tamsi, Maestro Odon at ilang lalaking dating takot magsalita laban kay Don Firmo, nagtungo sila sa clearing. May dalang itak, flashlight, lubid at sulo. Kahit gabi, naglinis sila ng mga sanga at bato. Si Rira, kahit pinagbawalan ni Maring, tumulong magdala ng tubig at benda. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Tabio sa kapatid. Hindi ako papasok sa gitna pero hindi rin ako uupo sa bahay habang may ginagawa kayong mahalaga. Hindi na siya pinagalitan ni Tabio. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ng kapatid. Mag-iingat ka lang. Mula sa gilid, pinagmamasdan sila ni Amara. Hindi niya maiwasang mamangha ang mga taong dating magkakahiwalay dahil sa takot at panghihina. Ngayon ay sama-samang kumikilos. Hindi dahil may bayad, hindi dahil may kamera, kundi dahil may buhay na kailangang protektahan. Madaling araw nang matapos sila, nagtayo sila ng temporary marker gamit ang puting tela at mga lanterns. Naglagay din si Tabio ng tuyong dahon at kahoy sa isang ligtas na bahagi para gawing signal fire kung kailangan. Pagbalik nila sa rescue center, nagsisimula ng mamula ang langit. Ngunit habang abal ang lahat, may isang taong palihim na nanunood mula sa malayo, si Brandon. Nakatago sila sa likod ng lumang truck, pawis at naguguluhan. Dala pa rin niya ang folder na tinangay niya sa munisipyo. Hindi niya akalain na ganoon kabilis kikilos ang mga tao. Ang plano dapat ay guluhin ang proyekto, sirain ang tiwala at hayaang bumagsak ang Velcoro sa sariling kahihiyan. Pero ngayong nakikita niyang handa si Tabio, unti-unting kumakapal ang takot niya. Tinawagan niya si Leandro. Sir, mukhang may alam na sila. Nililinis nila ang landing area. Sa kabilang linya, malamig ang boses ni Leandro. Hayaan mo sila. Kahit makalapag ang helicopter, may sapat na tayong maipapalabas sa media. Safety failure pa rin iyon. Pero paano kung mahuhuli tayo? Hindi tayo mahuhuli kung hindi ka magkakamali. Napakapit si Brandon sa cellphone. At kung magsalita si Don Firmo, then make sure he remembers who paid him. Napatigil si Brandon. Doon niya unang naramdaman na sa larong pinasok niya, wala siyang tunay na kakampi. Para kay Leandro, gamit lang siya. Sumapit ang umaga ng test flight, mabigat ang hangin sa paligid ng rescue center. Nandoon si Severino, ilang technician, Kapitana Eladia, Maestro Odon, Maring, Lira at ilang residente. Si Amara ay nakasuot ng safety vest pero kita sa mata niya ang kaba. Lumapit si Tabio habang hawak ang handheld radio na ibinigay ni Captain Igor. Sigurado ka bang sasakay ka? Tanong niya. Tumingin si Amara sa helicopter pagkatapos ay kay Tavio. Kung uurong ako ngayon, sasabihin ni Leandro na palabas lang ang paninindigan ko. Pero hindi ako sasakay ng walang pag-iingat. May tiwala ako kay Captain Igor at saglit siyang huminto. May tiwala ako sa iyo. Napayoko si Tavio. Hindi ako piloto. Pero ikaw ang unang taong nagturo sa akin na makinig sa lupa bago matakot sa dilim. Tahimik silang nagkatitigan. Walang pangakong romantiko, walang malalaking salita. Ngunit sa pagitan nila, may ugnayang nabuo mula sa panganib, respeto at paulit-ulit na pagpiling maniwala sa tama. Bago sumakay si Amara, lumapit si Severino sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, kung ayaw mo, hindi mo kailangang gawin ito. Papa, sabi ni Amara, buong buhay ko, lagi mong pinipili kung saan ako ligtas. Ngayon, hayaan mong piliin ko kung saan ako may saysay. Napapikit si Severino. May sakit sa mukha niya, ngunit naroon din ang unti-unting pagtanggap. Mag-iingat ka. Ilang minuto pa, umangat ang helicopter. Mababa lang ang lipad, paikot sa silangang bahagi ng bundok. Nasa ground team si Tavio, hawak ang radio, katabi si Nessa at Ramil na sumusubaybay sa signal. Sa una, maayos ang lahat. Altitude stable, tinig ni Captain Igor sa radio. Fuel fluctuation, repeat, fuel fluctuation. Nanigas ang lahat. Eagle 1, do you need to return? Tanong ni Ramil. Negative, power dropping, preparing for emergency landing. Napalingon si Amara mula sa loob ng helicopter. Kita niya sa bintana ang bundok, ang mga puno at ang malawak na lupa sa ibaba. Kumapit siya ng mahigpit sa upuan. Sa ground, biglang kumilos si Tavio. Captain, sabi niya sa radio, pilit pinapakalma ang boses.
Hug po kayong dumaan sa kanlurang bahagi. May bato roon at malambot ang lupa dahil sa ulan. Diretso po kayo sa silangan. May clearing. May signal kami. Copy, sagot ni Captain Igor, ngulit may tunog ng alarma sa background. Tavio! Sigaw ni Kapitana Eladia. Signal fire! Tumakbo si Tavio kasama si Poldo at 2 residente. Binuhusan nila ng kaunting kerosin ang inihandang tuyong dahon at sinindihan. Umakyat ang makapal na usok. Itinaas ni Lira ang puting tela habang nanginginig ang kamay. Mas mataas, sigaw ni Maestro Odon. Kailagang makita nila. Lumapit si Maring at kahit nanghihina pa, tumulong hawakan ng kabilang dulo ng tela. Para kay Tavio, bulong ni Maring, para sa lahat. Mula sa langit, nakita ni Captain Igor ang usok. Visual on smoke, approaching clearing. Bumaba ang helicopter ng pabigla-bigla. Kumalabog ang makina. Nagtilian ng ilang tao sa lupa. Si Severino ay halos hindi makahinga habang pinapanood ang aircraft na lumalaban sa hangin. Hold on! Sigaw ni Captain Igor sa loob. Pumikit si Amara. Ngulit halip na takot ang isipin, naalala niya ang boses ni Tavio noong gabi sa gubat. Makinig ka sa akin kung gusto mong mabuhay. Ngayon, muli niyang pinili ang tiwala. Sumayad ang helicopter sa lupa ng malakas. Umusok ang gilid. Umikot ito ng bahagya bago tuluyang huminto. Ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Unang lumabas si Miko, sugatan ng noo pero buhay. Sumunod si Ramil na inaalalay ang isa pang engineer. Pagkatapos si Captain Igor, pilay ang lakad. At huli, si Amara. Amara! Sigaw si Severino. Tumakbo siya papunta sa anak at yinakap ito ng mahigpit. Ngunit si Amara, habang nanginginig pa, ay tumingin sa likod ng ama at hinanap si Tavio. Naroon siya, nakatayo sa gilid ng clearing, maitim ang mukha sa usok, hawak pa rin ang radio, hingal na hingal. Lumapit si Amara. Ilang segundo siyang tumitig, pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Buhay kami." Napabuntong hininga si Tavio, parang noon lang niya pinayagang matakot ang kanyang sarili. Salamat sa Diyos. Hindi lang Diyos, sabi ni Captain Igor mula sa likod. Kung hindi dahil sa clearing na itinuro mo, baka hindi kami nakalapag ng buo. Umiling si Tavio. Hindi lang po ako, buong barangay ang naghanda. Narinig yun ng mga residente. May kakaibang katahimikan na dumaan sa kanila. Katahimikang puno ng pagkilala. Ang binatang minsan nilang tinawag na walang pangarap ay hindi nagmalaki habang muli na naman siyang naging susi sa pagliligtas. Halip, ibinigay ang pakuri sa lahat. Nang gabing yon, habang ginagamot ang mga sugatan at sinisiyasat ang helicopter, lumabas ang mas malinaw na ebidensya. May sinadyang luwagan sa bahagi ng fuel system. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkukulang, sabotahe ito. Sa opisina, hawak ni Nessa ang kopya ang email trail mula sa supplier. Ma'am Amara, sabi niya, halos hindi makapaniwala. Ang replacement part ay galing sa Shell Company at ang nag-approve ng emergency procurement, si Leandro. Dugtong ni Amara. Malamig ang boses. Ipinakita rin ni Ramil ang serial number ng piyesang ginamit. Tugma ito sa isang batch na konektado sa Sarmiento Aviation Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Leandro. Nang harapin ni Severino si Leandro sa rest house ng gabing iyon, wala na ang mahinahong anyo ng bilyonaryo. Kasama niya si Amara, Tavio, Nessa, Captain Igor at ang abogado ng kumpanya. Leandro, sabi ni Severino, sagutin mo ako ng diretsyo. May kinalaman ka ba sa piyesang inilagay sa helicopter? Ngumiti si Leandro na parabang insulto ang tanong. Tito Severino, you are emotional. Nangyari ang emergency landing and now you're looking for someone to blame. I almost lost my daughter. Because your project is reckless, biglang sagot ni Leandro. You built a rescue center in a backward mountain community and trusted locals who don't even understand aviation. Humakbang si Tavio, ngunit pinigilan siya ni Captain Igor. Nanlisig ang mata ni Amara. Sabihin mo ang totoo. Gusto mong bumagsak ang project para mapunta sa kumpanya ninyo ang kontrata. Nawala ang ngiti ni Liado. At ano naman kung mas kaya naming patakbuhin yon? Ang problema sa inyo, masyado kayong nagpapadala sa awa.
Akala ninyo lahat ng mahirap na may magandang kwento ay dapat bigyan ng lugar. Doon naunawaan ni Severino ang lahat. Hindi lang negosyo ang ipinaglalaban ni Leandro. Kinakamumuhiin nito ang ideya na ang mga taong tulad ni Tavio ay pwedeng magkaroon ng puwang sa mundong dati para lang sa mayayaman. Mali ako. Mabigat na sabi ni Severino. Mali ako na pinagkatiwalaan kita. Tumawang mapait si Leandro. Mali ka dahil pinili mong pabagsakin ang sariling standards mo para sa isang pastol. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Tavio. Hindi malakas, hindi galit, pero malinaw. Kung standard ninyo ang yuraka ng mahihirap para lang mapanatili ang negosyo, salamat na lang po at hindi ako pasok sa standard ninyo. Natigilan si Leandro. Bago pa siya makasagot, pumasok ang dalawang otoridad kasama si Kapitana Eladia. May dala silang warrant kaugnay sa sabotahe, pamimiki ng peking procurement records at kaugnayan sa nawawalang rescue equipment. Kasunod nun, ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga taong nagkunwari. Nahuli si Brando sa checkpoint kinaumadahan, dala ang folder na naglalaman ng ilang peking titulo ng lupa at kopya ng transaksyon sa Shell Company. Sa takot siya ang gawing pangunahing may sala, nagsimula siyang magsalita. Itinuro niya si Don Firmo bilang nagbigay ng access sa bodega at si Leandro bilang nagpondo sa plano. Si Don Firmo naman ay natagpo ang sunusubok na itago ang ilang lumang dokumento sa bahay niya. Kabilang doon ang listahan ng mga pamilyang pinilit niyang pumirma ng bintahan ng lupa sa napakababang halaga. Nang dinala siya palabas ng mga pulis, nakita niya si Tavio sa labas ng gate. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Akala mo panalo ka na, singhal ni Don Firmo. Hindi sumagot agad si Tavio. Kapatapos, mahinahon niyang sinabi, "Hindi ko po kailangang manalo laban sa inyo. Kailangan lang naming mabawi ang totoo." Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumilinaw ang lahat. Pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng rescue center para sa investigasyon. Ngunit hindi ito tuluyang bumagsak. Sa halip, mas lumakas ang suporta ng komunidad. Ang mga dating takot magsalita ay nagsimulang magbigay ng pahayag. Ang mga dating nakayuko kapag dumadaan si Don Firmo ay natutong tumingin ng diretsyo. At si Tavio, kabila ng lahat, hindi siya yumaman ng biglaan. Hindi siya naging sikat na artista ng balita. Ngulit nakatanggap siya ng isang alok na higit pa sa pera. Isang hapon, tinawag siya ni Captain Yugor sa harap ng training hall. May scholarship program sa Baguio para sa Advanced Mountain Rescue, sabi ng kapitan. Inirekomenda kita. Ako po? Pero hindi pa ako tapos sa basic training. Kaya ka nga ipapadala para matuto ka ng tama. May instinct ka, may disiplina, at higit sa lahat, hindi ka masarili. Hindi agad nakasagot si Tavio. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Maring, si Lira, ang kubo, ang lupa, at ang mga obligasyong matagal niyang pinasan. Captain, paano po ang pamilya ko? Mula sa likod, nagsalita si Maring. Anak, ilang taon mong pinili kaming unahin. Ngayon, kami naman ang pipili na hayaang lumipad ang pangarap mo. Napalingon siya. Naroon ang kanyang ina. Mas maaliwalas na ang mukha matapos ang tulong medikal. Katabi si Lira na nakangiti kahit namumula ang mata. Kuya, kapag naging rescue officer ka, yayabang ako sa buong school. Napatawa si Tavio. Ngulit kasabay niyon ay tumulo ang luha niya. Sa kabilang bahagi ng bakuran, nakatayo si Amara. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nila kailangang magsalita ng mahaba. Alam nilang nagbago na ang buhay nila, ngulit hindi pa tapos ang paglalakbay. Lumapit si Amara ng kaunti. Pupunta ka. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo. Hindi dahil iniligtas mo ako noon, kundi dahil ilang beses mong piniling hindi maging katulad ng mga taong nanakit sa'yo. Napatingin si Tavio sa rescue center, sa bundok, at sa mga taong unti-unting bumabangon mula sa takot. Sige, mahinang niyang sabi. Pero babalik ako. Ngumiti si Amara. Alam ko. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang bumagsak ang imahe ni Leandro. Binawi ng Velcro Group ang lahat ng kontrata sa Sarmiento Aviation Holdings habang nagpapatuloy ang investigasyon ng aviation authorities.
Si Don Firmo ay kinasuhan sa pang-aaguso at pamimeke ng dokumento. Si Brando naman ay nakakulong habang nakikipagtulungan sa kaso kapalit ng mas magaan na parusa. Ngunit bago tuluyang mawala sa eksena si Leandro, gumawa pa siya ng huling paghihinggati. Nagpakalat siya sa media ng balitang ginagamit lang daw ni Amara si Tavio para pagandahin ng imahe ng pamilyang Vilcoro. May ilang online posts na tinawag si Tavio na pastol na ginawang charity project. May ilan ding nagsabing scripted daw ang lahat mula pa noong helicopter rescue hanggang emergency landing. Nabasa iyon ni Tavio isang gabi sa lumang cellphone na ibinigay sa kanya para sa training updates. Matagal siyang nakatitig sa screen. Akala niya sanay na siya sa panghuhusga. Pero iba pala kapag ang dignidad mo ay pinaglalaruan ng mga taong hindi kakilala. Dumating si Maestro Odon at naupo sa tabi niya. "Masakit?" tanong ng matanda. "Opo." "Galit ka?" "Opo." "Anong gagawin mo?" Matagal na tumahimik si Tavio. Pagkatapos, pinatay niya ang cellphone. "Mag-aaral po ako. Tatapusin ko ang training. Tutulong ako sa mga tao. Hayaan kong ang buhay ko ang sumagot sa kanila." Napangiti si Maestro Odon. Yan ang sagot na hindi kayang talunin ng paninira. Sa pagtatakos ng Part 4, hindi pa ganap na sarado ang lahat. May mga kaso pang lalabanan, may mga sugat pang kailangang hilumin, may mga taong patuloy na manghuhusga. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi na nag-iisa si Tavio. Ang dating binatang pastol na tahibik na naglalakad sa gilid ng bundok, ngayon ay nakatayo sa harap ng mas malaking mundo. May dalang sakit ng nakaraan, tapang ng kasalukuyan, at pag-asang balang araw, babalik siya sa sitio Pahingalay hindi bilang taong iniligtas ng pagkakataon, kundi bilang taong piniling gamitin ang pagkakataon para magligtas naman ng iba. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat kwentong sinusundan natin hanggang dulo, may isang tanong na tahimik na iniiwan sa puso. Kapag dumating ang panahon na naabot mo na ang pangarap mo, babalik ka pa ba sa lugar na minsang sumugat sa'yo kung doon din pala naghihintay ang tunay mong dahilan? Lumipas ang 3 taon mula nang umalis si Tavio Almarin sa sitio Pahinalay upang mag-aral sa Baguio bilang scholar sa Advanced Mountain Rescue Program. Hindi madali ang mga taong iyon. Hindi iyon tulad ng mga kwentong biglang gumanda ang buhay matapos ng isang malaking tulong. Sa unang buwan pa lang, muntik na siyang sumuko. Sanay siyang tumakbo sa damuhan, umakyat sa batuhan, at kumilos sa bundok na kilala niya mula pagkabata. Ngunit sa training, iba ang laban. May written exams, may technical terms, may rope knots na kailangang kabisaduhin, may radio codes, emergency triage, weather assessment, rope rescue, landslide response, at helicopter coordination. Sa gabi, habang ang ibang trainees ay nagpapahinga na, si Tavio ay nakaupo pa rin sa ilalim ng dilaw na ilaw ng dormitory na binabasa ng paulit-ulit ang notes na minsan ay hindi niya maintindihan sa unang basa. Madalas niyang maalala si Maestro Odon. Hindi sukat ng talino ang diploma, pero kailangan mong matuto para hindi ka malinlang ng mundong sanay gumamit ng mahirap. Kaya lumaban siya. Kapag hindi niya maintindihan ang leksyon, nagtatanong siya. Kapag pinagtatawanan siya ng ilang trainees dahil probinsyano ang accent niya, pinipili niyang mag-practice pa. Kapag sumasakit ang katawan niya sa rope drills, iniisip niya ang mukha ni Maring, ang pangarap ni Lira, ang tiwala ni Captain Igor at ang mga taong sa sitio Pahingalay na dati walang ibang alam kundi maghintay ng tulong na bihirang dumating. May sulat siyang natatanggap sina Lira. Minsan, simpleng papel lang iyon na may guhit ng bundok at tupa. "Kuya," sulat nitong minsan, "top 3 ako sa science quiz. Sabi ni nanay, huwag daw akong masyadong mayabang, pero sinabi ko sa kanya, konti lang naman. Miss ka na namin. Si Bagtik laging pa ring nakahiga sa lumang tungkod mo." Napangiti si Tavio sa sulat na iyon, pero sumikip din ang dibdib niya. Ang pinakamahirap sa pag-angat ay ang distansya. May mga gabing gusto niyang umuwi na lang din. May mga gabing iniisip niya na baka mas kailangan siya sa bahay kaysa sa training center. Ngulit bawat beses na tumatawag si Maring, iisa ang sinasabi niya. "Anak, huwag kang uuwi dahil nanghihina ang loob mo.
Uuwi ka kapag dala mo na ang pangarap na ipinaglaban mo. At iyon ang ginawa ni Tavio. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya sa sitio Pahingalay hindi na bilang binatang pastol na laging nakayuko, kundi bilang Certified Mountain Rescue Coordinator. Hindi siya bumalik na may magarang sasakyan o mamahaling damit. Bumalik siya sakay ng yumang service van ng Velcoro Rescue Foundation. Suot ang simpleng navy blue uniform, may pangalan niyang nakaborda sa dibdib, Tavio Almarin. Pagbaba niya sa dating palayan kung saan minsang lumapag ang helicopter ni Severino Velcoro, sinalubong siya ng hangin ng bundok. Pareho pa rin ang amoy, damo, lupa, usok mula sa kusina ng mga bahay at hamog na parang yakap ng lumang alaala. Tavio! Bago pa siya makalingon, sinalubong na siya ni Lira. Hindi na ito batang maliit na mahigpit kumapit sa palda ng ina. Dalagitan na ito ngayon, mas matangkad, naka-uniform, may hawak na libro tungkol sa environmental science. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kuya, ang tagal mo! Tumawa si Tavio habang niyayakap ang kapatid. 3 taon lang. Sa akin parang 10. Sumunod na lumapit si Maring. Mas malusog na ang kanyang mukha, bagamat may bakas pa rin ng pagod ng mga taong matagal lumaban sa buhay. Hindi na siya gaya noon na laging hinihingal at namumutla. Dahil sa tulong medikal at maayos na gamutan, gumaan ang kanyang kalagayan. Ngunit ang pinakaiba sa kanya ay hindi lamang katawan, kundi ang mata niyang ngayon ay hindi na puno ng takot. Anak, sabi niya hawak ang mukha ni Tavio, nakauwi ka na. Opo, Nay. Hindi ka na lang pastol ngayon. Napangiti si Tavio. Pastol pa rin po. Iba nang ang binabantayan. Napaluha si Maring at niyakap siya. Sa paligid, unti-unting nagbago ang sitio Pahingalay. Ang dating bako-bakong daan ay naayos na ng barangay at ng foundation. Ang dating abandonadong bodega ni Don Firmo ang ginawang storage ng emergency supplies. Ang pastulan ay hindi na kontrolado ng iisang makapangyarihang katiwala. Bahagi nito ay naipagamit bilang community training ground. Ang rescue center na minsang muntik ng sirain ng kasinungalingan, ngayon ay may mga silid-aralan, clinic, radio room at maliit na helipad na itinayo sa ligtas na bahagi ng lupa. Sa harap ng training hall, nakita ni Tavio si Captain Igor Santelmo. Mas maputi na ang buhok nito ngunit matikas pa rin ang tindig. Nangangati ito habang nakapamaywang. Almarin, tawag nito. Late ka ng 2 minuto. Napangiti si Tavio at sumaludo. Pasensya na, Captain. May yumakap po sa akin. Unacceptable excuse, sagot nito, pero hindi nito napigilan ng sariling matawa. Lumapit ito at niyakap ang dating trainee. Welcome home. Naroon din si Maestro Odon, nakaupo sa tabi ng pinto, hawak ang lumang tungkod. Mas mahina na ang katawan nito ngulit matalas pa rin ang titig. Nang lumapit si Tavio, hinawakan nito ang kamay ng binata. Marunong ka na bang magbasa ng kontrata ngayon? Biro ng matanda. Opo, maestro. At marunong na rin pong tumanong kapag may hindi naiintindihan. Mas mabuti. Iyan ang tunay na edukasyon. Sa araw ding iyon, dumating si Amara Velcoro. Hindi na siya ang dalagang takot na tumakbo mula sa dilim ng gubat. Hindi na rin siya ang anak ng bilyonaryong laging nasa likod ng apelyido ng pamilya. Ngayon, siya na ang namumuno sa Social Responsibility Division ng Velcoro Foundation. Simple ang suot niya, puting blouse, pantalon at rubber shoes na may bahid ng putik dahil galing siya sa inspeksyon ng Creek Rehabilitation Site. Nang makita niya si Tavio, tumigil siya sa paglakad. Ilang taon silang nagkita sa pagitan ng training breaks, project meetings at maikling pagbisita. Ngunit iba ang pakiramdam ng araw na iyon. Wala ng emergency, wala ng aso, sabotahe, paratang o takot. Nakatayo sila sa parehong lupa, parehong mas buo kesa noong una silang nagkakilala. Coordinator Almarin, bati ni Amara.
may miting pilit porman. Director Velcoro, sagot ni Tavio. Ilang sandali silang nagkatitigan bago sabay na natawa. Ang pangit pakinggan, sabi ni Amara. Mas sanay pa rin ako sa Amara. Mas sanay din ako sa Tavio. May katahimikang sumunod. Hindi awkward, kundi tahimik na puno ng mga bagay na matagal nilang hindi minamadali. Sa loob ng 3 taon, hindi nila pinilit gawing mabilis ang nararamdaman nila. Alam nilang pareho pa silang may kailangang buuin sa sarili. Si Tavio ang pangarap at dangal niya. Si Amara ang sariling boses na matagal kinontrol ng pamilya at negosyo. Ngunit kahit hindi nila dalas sabihin, naroon ang pag-aalaga, naroon ang respeto, naroon ang paghihintay. Proud ako sa'yo, sabi ni Amara. Napayuko si Tavio. Hindi ko magagawa kung wala kayo. Hindi, malumanay niyang sagot. Tinulungan niyo kami, pero ikaw ang lumaban araw-araw. Bago pa lumalim ang usapan, dumating si Severino Velcoro. 3 taon ang lumipas, ngunit nagbago rin ang lalaki. Dati dala niya ang bigat ng isang negosyanteng sanay magdesisyon para sa lahat. Ngayon, mas mahinahon na siya. Natutong makinig, natutong magtanong sa mga taong mas nakakaalam sa lupa kaysa sa boardroom. Tavio, sabi niya, inabot ang kamay. Maligayang pagbabalik. Tinanggap ni Tavio ang kamay nito. Salamat po, Sir Severino. Hindi na kita tatawaging bata ngayon. Isa ka ng taong inaasahan ng komunidad. May bigat ang salitang iyon. Hindi titulo ang ibinigay ni Severino, kundi tiwala. Ngulit bago tuluyang maging payapa ang lahat, kailangang munang harapin ang huling anino ng nakaraan. Isinagawa ang final court hearing kontra kina Don Firmo Caladayo, Brando Caladayo at sa mga kasong konektado sa sabotahe at pandaraya ng Sarmiento Aviation Holdings. Si Leandro Sarmiento, bagamat hindi nakulong sa lahat ng kasong ibinato dahil sa lakas ng abogado at impluensya, ay nahatulan sa ilang paglabag sa procurement fraud at na-blacklist sa aviation contracts. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng malaking bahagi ng negosyo. Ang dating hambog na lalaking minamaliit ang mga mahihirap ay ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo sa mga tao na minsan niyang tinawag na walang lugar sa mundo ng propesyonal. Sa korte, humarap isa-isa ang mga testigo. Si Poldo Tamsi na dating nanghinginig sa takot, malinaw nang nagsalita. Ako po ay nanahimik noon dahil takot ako. Pero nakita ko po kung paano ginamit ni na Don Firmo at Brando ang utang ng mga tao para mapasunod kami. Si Kapitana Eladia ay naglahad ng listahan ng mga pamilyang pinilit pumirma sa bentahan ng lupa. Si Maestro Odon ay nagpakita ng lumang dokumentong nagpapatunay na ang lupa ng mga Almarin ay matagal nang dapat na ibigay kay Alon Almarin bilang kabayaran sa mahabang taong serbisyo niya bago siya mamatay sa landslide. Nang tinawag si Tavio, tahimik siyang tumayo. Nasa likod niya sina Maring, Lira, Amara, Severino, Captain Yegor at ilang residente ng sitio Pahingalay. Tinignan niya si Don Firmo. Ang dating makapangyarihang katiwala ay ngayon ay nakaupo sa harap ng hukis, matanda, pagod at wala na ang dating yabang sa mga mata. Si Brando naman ay nakayuko. Tumistigo ito sa ilang kasabwat kapalit sa mas magaang sentensya, ngulit hindi niya ito matataksan ang ginawa niyang pananakit at pananakot. Tavio Almarin, sabi ng abogado, ano ang inyong naisabihin sa korte tungkol sa pinsalang ginawa sa inyo at sa inyong pamilya? Sandaling tumihimik si Tavio. Marami siyang pwedeng sabihin. Pwedeng isumbat sa kanya ang mga taong gutom sila dahil sa kaltas sa sahod. Pwedeng isigaw ang lahat ng pangiinsulto. Pwedeng ipamuka kay Don Firmo na bumagsak na siya. Ngunit nang tumingin siya sa ina, nakita niya ang pagod ng maraming taong paghihirap. Nang tumingin siya kay Lira, nakita niya ang kinabukasan na hindi na dapat mabahiran ng galit. Ang gusto ko lang pong sabihin, Mahinahon niyang wika,
ay hindi kami humihingi lang espesyal na awa. Ang hinihingi lang namin ay ang karapatan na matagal nang ipinagkait. Ang mahirap po, hindi ibig sabihin ay walang pangalan. Hindi ibig sabihin ay walang dangal. Hindi ibig sabihin ay pwedeng takutin, utangan, pirmahan at tapakan. Ang pamilya ko po ay hindi perpekto. Pero hindi kami magnanakaw. Hindi kami sinungaling. At hindi kami dapat ginawang mahina dahil lang kailangan namin ng trabaho. Natahimik ang korte. Napayuko si Don Firmo. Sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Sa huli, nahatulan si Don Firmo sa pamimeke ng dokumento, paningikil, at ilang kasong may kaugnayan sa pang-aabuso sa mga residente. Si Brando ay nakatanggap ng sentensyang mas magaan dahil sa pakikipagtulungan. Mulit inatasang magbayad ng danyo sa mga biktima at manatili sa ilalim ng mahigpit na probation matapos ang pagkakakulong. Ang lupa ng pamilya Almarin ay legal nang naipangalan kina Maring, Tavio at Lira. Ang ilang lupaing nakuha sa Pandaraya ay ibinalik sa mga pamilyang matagal nang nananahimik sa takot. Nang lumabas sila ng korte, hindi nagsaya si Tavio na parang nanalo sa isang laban. Sa halip, tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Pa, bulong niya. Naiuuwi na namin. Hindi man niya makita, pakiramdam niya ay naraon si Alon Almarin sa bawat bugso ng hanging dumaan sa mukha niya. Ilang buwan matapos ang hatol, ginanap ang ika-4 na anibersaryo ng Velcoro Pahingalay Community Rescue Center. Hindi na yun simpleng gusali. Isa na itong tahanan ng mga kabataang gustong matuto, mga pamilyang nais maging handa sa sakuna, at mga residenteng minsang naniwala wala silang halaga. Sa araw ng seremonya, maraming tao ang dumalo. Naroon si Aling Prisca, na ngayon ay laging ipinagmamalaki sa kanyang tindahan na kilala niya si Tavio bago pa ito naging coordinator. Naroon si Gardo, na tahimik na tumulong mag-ayos ng upuan, at minsang lumapit kay Tavio para humingi ng tawad sa pangungutyang ginawa niya noon. Pasensya ka na, Tavio, sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Tatapikin ni Tavio ang balikat niya. Basta wag mo nang gawin sa iba. Oo, pangako. Sa gitna ng seremonya, inilahad ni Severino ang bagong pangalan ng pangunahing training hall, Alon Almarin Hall. Nang tanggalin ang telang nakatakip sa plaka, nakita ni Maring ang pangalan ng asawa. Napahawak siya sa dibdib, ngunit hindi dahil sa sakit, dahil sa bigat ng emosyon. Alon Almarin, basa ni Lira, nanginginig ang boses. Pastol, ama, manggagawa, at isa sa mga unang nagmahal sa bundok na ito. Napaluha si Maring. Lumapit si Tavio at inalalayan siya. Dati, mahinang sabi ni Maring, akala ko malilimutan na lang siya. Hindi po. Hindi na. Pumalakpak ang mga tao. Hindi yun palakpak para sa yaman o kapangyarihan. Palakpak yun para sa isang pangalang matagal nang itinago ng putik, takot at kahirapan. Ngulit sa wakas ay naibalik sa liwanag. Pagkatapos ng programa, nagtipon ng mga bagong trainee sa training ground. Karamihan sa kanila ay anak ng magsasaka, pastol, labandera, tindera at karpintero. Suot nila ang simpleng uniforme ng rescue center. Ngunit sa mukha nila ay may dangal na hindi nabibili. Tumayo si Tavio sa harap nila. Hindi kayo narito para maging bayani sa mata ng iba. Narito kayo para matutong maging kapaki-pakinabang kapag may nangangailaman. Tandaan ninyo, ang pagliligtas ay hindi nagsisimula sa lakas. Nagsisimula ito sa pakikinig, sa lupa, sa hangin, sa tao, at sa katotohanan. Sa gilid, pinanood niya siya si Amara. May ngiti sa kanyang labi at luha sa mata. Lumapit si Severino sa anak. Mahal mo siya, hindi tanong.
Napatingin si Amara sa ama. Hindi na siya nahiya. Hindi na siya natakot. Opo. Matagal na. Matagal na rin po. Huminga ng malalim si Severino. Noong unang panahon, marahil ay tututol siya. Marahil ay iisipin niya ang pangalan, estado, negosyo at sasabihin ng mundo. Ngulit marami nang nangyari. Nakita niya kung paanong ang karakter ng isang tao ay mas mahalaga kaysa apelyido. Nakita niya kung paanong ang binatang pastol na minamaliit ng marami ay nagpakita ng dangal na hindi niya nakita sa mga lalaking mayaman at edukado. Sabi ni Severino, kung siya ang pipiliin mo, siguraduhin mang pinipili mo siya hindi dahil iniligtas ka niya noon, kundi dahil kilala mo siya ngayon. Ngumiti si Amara. Yun po ang dahilan. Sa hapon, matapos ang seremonya, naglakad sina Tavio at Amara sa dating pastulan. Kasama nila si Bagtik, mas matanda na ngayon, mabagal maglakad, ngunit masaya pa rin kapag nasa tabi ni Tavio. Sa di kalayuan, maririnig ang tawanan ni Lira kasama ang ilang kabataang trainee. Si Maring naman ay abala sa kanyang maliit na kainan lapit sa center, naghahain ng mainit na supas para sa mga bisita. Hindi mo binenta ang lupa? Sabi ni Amara habang tinitignan ang lawak ng damahan. Hindi. Masyadong maraming alaala rito para gawing resort. Anong balak mo? Community pasture pa rin ng isang bahagi. Training ground ng kabila. Gusto kong may matutunan ng mga batang tulad ko noon na hindi kailangang umalis sa sarili nilang pinanggalingan para lang magkaroon ng halaga. Tumanggo si Amara. Bagay sa'yo. Napatingin siya rito. Ano? Ang bumalik. Saglit na natahimik si Tavio. Akala ko noon ang pangarap ay makalayo rito. Pero nung nakalayo ako, naintindihan ko na gusto ko palang bumalik ng mas handa. Huminto sila sa ilalim ng punong dating malapit sa kinatatayuan ni Don Pirmo kapag naninigaw ito sa mga trabahador. Mayon, may mga batang nag-aaral magtali ng rescue knots sa lilim nito. Amara, sabi ni Tavio, mas seryoso ang tinig. Napatingin siya, hindi ako mayaman. Hindi rin ako sigurado kung magiging madali ang buhay ko. Marami pa akong kailangang patunayan sa sarili ko. Pero kung hahayaan mo, huminga siya ng malalim. Gusto kong subukan nating dalawa. Hindi dahil may utang ka sa akin, hindi dahil sa lahat ng nangyari, kundi dahil sa lahat ng pinili nating maging pagkatapos noon. Hindi agad sumagot si Amara. Lumapit siya ng kaunti, sapat para marinig ni Tavio ang kanyang mahinang paghinga. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo iyan, sabi niya. Napangiti si Tavio. Tila nabunutan ng malaking tinik. Pero may kondisyon ako, dagdag ni Amara. Ano? Huwag mo kong tratuhin na parang babaeng kailangang iligtas palagi. Tumawa si Tavio. Ikaw rin, huwag mo kong tratuhin na project. Ngumiti siya. Deal. Habang papalubog ang araw sa likod ng bundok, naglakad sila pabalik sa rescue center. Wala nang helikopter na biglang lalapag upang gulatin ang buo sitio. Wala nang mababaing na aso sa likod ng dilim. Wala nang Don Pirmo na may tungkod na ginagamit sa pananakot. Wala nang Leandro na kayang diktahan ang buhay ni Amara. May mga sugat pa rin ang nakaraan, oo. Ngunit ang mga sugat na iyon ay hindi nabukas. Peklat na lamang, paalala ng pinagdaanan, hindi tanikala ng kinabukasan. Sa huling bahagi ng araw, tumayo si Tavio sa harap ng Alon Almarin Hall. Katabi niya si Maring, si Lira, si Amara, si Severino, si Captain Igor, si Maestro Odon, Kapitana Eladia, Nessa, Poldo, at ang mga residenteng minsang natakot munglit natutong magsalita. Tinignan niya ang buong sitio pahingalay. Ang dating lugar na puno ng pananakot ay naging lugar ng pagsasanay. Ang dating pastulang simbolo ng pang-aapi ay naging lupang nagtuturo ng pag-asa. Ang dating binatang tinatawag na walang pangarap ay naging dahilan kung bakit maraming kabataan ang nagsimulang maniwala na may bukas pa sila. Kuya, sabi ni Lira habang nakasandal sa balikat niya. Masaya ka na? Tumingin si Tavio sa ina, sa kapatid, sa pangalang Alon Almarin sa dingding at kay Amara na tahimik na nakangiti sa kanya. Oo, sagot niya. Hindi perpekto ang lahat, pero buo na
At sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang hangin ng bundok ay dumadaan sa damuhan at ang tawanan ng mga bata ay humahalo sa tunog ng kampana ng maliit na kapilya, nagtapos ang kwento ni Tavio Almarin. Hindi bilang pastol na biglang yumaman, kundi bilang anak, kapatid, kaibigan at tagapagligtas na natuto ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lupang pag-aari mo, kundi sa dangal na hindi mo ipinagbili, sa pamilyang hindi mo iniwan, at sa pag-asang ipinasa mo sa mga susunod pang mga ngarap.